Walang kaabog-abog na kinumpirma ni Senador Ronald Bato de la Rosa na sa kanyang tanggapan ang galing ang binalangkas na resolusyon na pinaiikot sa mga kapwa niya senador para mabasurang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero nilinaw po ng senador na pinababasa talaga niya ang nasabing draft resolution para umani ng suporta at makakuha na rin ng suhestyon mula po sa kanyang mga kapwa-senador bago niya ito tuluyang ihain. At kaugnay niyan, ilang senador naman ang kumontra dito at iginit na hindi pwedeng maibasura ang naturang reklamo. Kunin natin ang live report ni Mean Corbera. So Mean, mula pa kaninang umaga, umugong yung resolusyon na yan. Bandang huli, ngayong hapon, kinumpirma pala ni Senador Bato. Alex, kaninang umaga pa namin nakumpirma na ang resolusyon na yan ay nanggaling mismo sa tanggapan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Lumilitaw kasi dun sa dokumento na ang huling nag-edit ay isa sa kanyang mga abogado. Nais nga ng kampo nito na tuluyang maibasura na yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay sa pamamagitan nga ng ihahaing resolusyon bago mag-adjourn ang 19th Congress. Galing sa office. Kayo po yung nag-initiate. Bakit po? Paano po Basahin na lang yung resolution. You will understand everything. Basahin niyo yung resolution. That's very self-explanatory. So yung mabasa niyo doon kung ano yung sinasabi doon, sa loobin ko. Understand everything. Inamin ni Senador Ronald Bato de la Rosa na galing sa kanyang tanggapan ang kumalat na resolusyon na humihiling na tuluyan ng ibasurang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa naunang kumalat na resolusyon, wala itong petsa at walang pirma ng mga senador. Draft pa lang ito na ipinaikot at ipinabasa sa mga kapwa-senador. Gusto niya raw gawing functionally dismiss ang kaso gaya ng naunang pahayag ni Senador Francis Tolentino sa plenaryo ng Senado nitong Lunes. Ano kung pinagtatanungan, nasa mo, sinukonsulta. Mamaya na, pag sizeable na yung number na sumuporta. So far, Draft. Kaya pinababasa ko sa kanila yung draft. ipafile niyo po. Titingnan ko, i-evaluate ko pa. Kasi yung iba, mayroong na namang ibang draft yung iba. Yung iba magkasama namin, may ibang draft. So, siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang provision doon sa kanilang mga draft para mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Kung pwedeng makuha ang suporta ng lahat, ng karamihan. Nakasaad sa resolusyon na wala na umanong oras ang Senado para talakayin ang articles of impeachment matapos magdesisyon na ilipat ang petsa sa June 11 mula sa naunang schedule na June 2. Hindi niya pa raw inihahain ang resolusyon dahil nangangalap pa siya ng suporta. Meron pang gusto mag-input eh. Kung hindi ngayon, baka next week. Possible ngayong araw din? Hopefully ngayon sana kung natapos na yung mga ini-input nila ng mga magagandang laman. Kinumpirma ni Senador Jingo Estrada na nakatanggap siya ng kopya ng resolusyon na ipinaikot simula pa nitong Lunes. It has been in circulation since Monday. I saw it. Yes. Pinababasa na rin. Let's just keep it in confidence. Pero hindi niya masabi kung pwede nga bang maibasura ang reklamo laban sa pangalawang Pangulo sa pamamagitan lamang ng resolusyon. It is our constitutional duty to hear the impeachment case against any impeachable officer. Dahil that is written in our Constitution. Inamin rin ni Senador Amy Marcos na nakatanggap siya ng kopya. Pangatlo ng araw ito sa mga ipinakita sa kanya na ang layon ay maghanap ng pinakamabisa at naayon sa batas na solusyon sa nakapending ng reklamo laban sa ikalawang Pangulo. Kaya hiniling na ni Marcos na magpatawag ng caucus si Senate President Francis Escudero para talakayin ang issue.
definitely pag-uusapan ng maigi. There's so many options and so many malabo. Kaya gusto natin yung pinaka-sang-ayon sa batas at yung pinaka mabilis din kasi, well, ilang araw na lang to, no? 3 araw na lang natitira. Wala namang papag-usapan. Kung itatawid hanggang sa 20th Congress, isang tumataginting rin na tanong yun. Kahit kaalyado si De La Rosa, sabi ni Senador Bongo, hindi niya pa nakikita o nababasa ang resolusyon. Kung siya raw ang tatanungin, dapat nang paspasan ang pagdinig sa reklamo para magawa na ng mga senador ang kanilang mandato. Okay, kaya nga po, bilisan na po natin. Kung kailangan idinig ito, ititinig natin. Kaya lang po, decision po ng Senate leadership sa June 11. So antayin na lang po natin. Kaya na sinabi ko, kung walang ebidensya, para makatrabaho na po tayo. About the issue of tatawid ba ito sa that's another legal issue na I'm sure nasa Supreme Court na sa ngayon. Hopefully sana po'y ma-desisyonan po ito ng Supreme Court, no? Para makatrabaho na tayo. Makatrabaho na po kami dito. Sabi ni Senate President Francis Escudero, hindi pa maituturing na opisyal ang resolusyon hanggat hindi pa na-file. Walang ganong uri ng resolusyon na final o pending sa Senado sa ngayon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan at unless pagbotohan niyan. Sa pananaw naman ng mga abogadong senador, hindi pwedeng maibasura ang reklamo sa pamamagitan lamang ng resolusyon. Kailangan talagang gawin ang kanilang mandato na magsagawa ng impeachment trial dahil ito ang itinatakda ng saligang batas. Diba? So the dilemma is you want to follow the Constitution and very clear ang Constitution. Diba? The trial follows forthwith. Walang if and buts doon eh. Diba? Okay. Pero ang tanong nga, if a majority of the senators say that yung trial wala rin mangyayari because you don't have numbers, sinong masusunod? Alex, ang proseso ngayon sa paghain ng isang resolusyon, kailangan yan na i-file sa Bills and Index ng Senado. Pagkatapos yan ay isasama sa agenda para sa session at sa session naman tatalakayin ng mga senador kung yan ba ay galing sa sponsorship o kaya ay pagdedebatihan ng mga senador. Sabi ng mga mambabatas, pwede rin yan sa pamagitan ng paghahain ng motion sa isang session at doon na pag-uusapan at pagdedebatihan. Pero hanggang sa mga oras na ito, kung saan nagsasagawa ng plenary session ang mga mambabatas, wala pang inihahain na resolusyon si Senador Ronald Bato de la Rosa na siyang umaming galing sa kanya itong ipinaikot na resolusyon. Alex. Okay, so ibig sabihin yan ay antay natin kung kailan niya ito ipipresenta sa plenaryo, no? Kung kailan niya ipapakita itong resolusyon. Pero bago ba, yung procedure ba dyan sa mga senador, kailangan ba, bago ito ihain sa plenaryo, kailangan ba pirmahan ito ng majority of the senators? Alex, at least may isang pirma ng isang senador kung sino yung nag-endorse ng resolution dahil yan naman ay tatalakayin sa plenary session. Kung kapag tinalakay yan sa plenary session, halimbawa, may mga senador na nagsasabi na sila ay pwedeng mag-author dun sa resolution o kaya susuportahan at pagbobotohan niya ng mga mambabatas. Ayun, Mayan, kanina kasi habang pinapakinggan ko si Senador Bato, dahil di ba dami yung tanong, ang sabi niya, self-explanatory na yung resolution yan, kayo na lang magbasa. So binasa ko, meron siyang sinasite doon, ang sinasabi, una doon ay yung violation of the right to speedy disposition of cases. So meron siyang sinasite doon yung Chinco versus Andutan. So ibig sabihin, doon niya ibabase ang magiging pag de facto dito, pag-dismiss dito sa impeachment case ni Sara Duterte. Parang ganun, no?
Tama, Alex, pero ang sabi ng mga abogadong senador, marami talagang debate tungkol dyan dahil ang bahagi ng kanilang mandato dapat kapag inihain yung isang kaso dito sa Senado, automatic dapat yan didinggin. Yung forthwith nga na sinasabi, yung automatic na dapat dinggin ng Senado kung may batayan o wala, dapat ng ibasura at kung meron ay magbobotohan sila para pag-usapan yung kanilang magiging verdict. Ang sabi ng mga mababatas, dadaan pa yan talaga sa mahabang debate. Ayun, para kasing pinagpapalagay ko, kapag meron kang mga ganitong mga resolusyon or parang petisyon, naglalagay ka ng mga previous cases, no? Tulad nito, yung sinight niya, Chinko versus Andutan, parang pinapalagay ko ang Senado, parang Supreme Court. Dahil nga, kayo, ang mga senador natin, mga mambabatas yan, sila yung gumagawa ng batas natin. So kailangan, angkop, sakto, di ba, Mayan? Tama, Alex, pero ang usapin nga dyan kung yan ba ay automatic na pwedeng ibasura sa pamamagitan lang ng resolusyon o kailangan yan na dumaan pa sa impeachment trial. Yan daw ang dilema ngayon nitong mga senador. Bukod doon sa violation of the right to speedy disposition of cases, meron pa siyang na-cite, no? Yung kaso ni Neri versus Senate. Yung, di ba, na dinidinig rin ng Senado yung kaso ni si Secretary Neri, pero yun nga, cannot cross over to the next Congress. So, parang ganun rin yung pinapalagay nila dyan. Dahil nga, 19 Congress, kung saan inehain ito ng Kamara, pero dahil wala ng oras, sasampa ito sa 20th Congress. Parang para sa kanila, hindi pwede yun. Inamin na yan kahapon ni Senate President Francis Escudero. Ang sabi niya, ipinauubayan na sa susunod na Kongreso kasi ano man daw yung maging desisyon nila, halimbawa magkaroon ng botohan ngayon na ituloy yung impeachment trial, iba na yung magiging komposisyon sa susunod na Kongreso. So wala na yung mga bumoto ngayon, kailangan magdesisyon yung susunod na Kongreso kung tuloy ba o hindi yung paglilitis, Alex. Okay, panghuli. Total, ano naman, no? 19 Congress pa ngayon. Nagbilangan na ba kayo dyan, Mayan? May numero ba ang mga senador dyan? Kung sakali mang ipasa nila itong resolusyon na yan, may boboto ba pabor dito sa resolusyon? Alex, mukhang sa aking palagay lang to, mukhang magkakaroon dahil nakita ng mga senador yung epekto nitong katatapos lang na eleksyon sabi ng iba, mukhang nag-iingat din yung ibang mambabatas na magbigay ng detalye, humusga doon sa magiging kapalaran ng Vice President dahil yan daw ay maaring gamiting election issue para sa 2028 elections kung saan marami sa kanila muling tatakbo, Alex. Ayun. Alam mo, si Mayan kanina, busy to kanina. So, siguro ngayon, as we speak, Mayan, humupa na yung tension dyan sa loob ng Senado. Ongoing ngayon, Alex, meron kasing ini-endorse na resolution naman si Senator Jingo Estrada para bigyang parangal yung mga namatay na mga miyembro ng movie industry, Alex. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Mayan Corvera. Mata natin dyan ho sa Senado.